Ako po si Roberto. Sa ngayon, 55 anyos na po. Isa akong tricycle driver noon at ang storyang ito ay nangyari noong kabataan ko pa, taong 1999. Inaamin ko na sa edad na 30 ay nalulung ako sa bisyo. Nahilig ako sa pagsusugal, barkada, alak at hindi ko rin naitatanggi na noon ay maaga rin akong namulat sa kalaswaan. Lagi kong kasama noon ang kabarkada kong si Pablito. Siya palagi ang nag-aaya sa akin na mag-inom at magsugal. Hindi naman ako tumatanggi. Kahit pa maubos ang pera ko ay sige pa rin ako. Isang araw, habang namamasada ako sa kalsada, may isang magandang babae ang pumaras sa akin. Hindi ko siya namumukaan. Sa wari ko ay hindi siya taga rito sa amin. Babaero talaga ako pero noong mga oras na iyon, ay inisip ko na kapag siya ang naging nobya ko, ay magseseryoso na talaga ako sa isang relasyon. Nagpatid siya sa akin sa lugar kung saan siya nakatira. Habang nasa biyahe nga kami, hindi ko maiwasan na kausapin siya. Bago ka lang ba rito? Kalilipat ko lang noong isang buwan. Bakit mo naman naisipan na lumipat dito? Para makahanap ng trabaho. Ang hirap kasi doon sa amin. Nagpatuloy pa kami sa pag-uusap. Hanggang sa nalaman na nga namin ang pangalan ng isa't isa. Nagpakilala po siya sa akin bilang si Yoli. Wala raw siyang nobyo, kaya naman mas lalo akong ginanahan noon. Maganda ang dalaga, at sa maikling panahon ay agad akong nahulog sa kanya. Kinabukasan ay maaga ako nagising. May estudyante kasi akong hinahatid sa paaralan. Pagkatid ko nga sa mga bata, ay umuwi na rin ako ng bahay para mag-ayos. Gusto ko kasing magpasikat kay Yoli. Hindi naman halatang pinaghandaan ha. Hindi ba bagay sa akin? Bagay naman sa'yo yung suot mo ngayon. Salamat. Ikaw rin. Mas lalo kong gumanda sa suot mo. Naging mabilis ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating na nga yung araw na umamin na ako sa kanya. Hindi ko nga inaasahan. Pareho na pala kami ng nararamdaman. Kaya agad kami naging magkasintahan. Unang gabi namin bilang magnobyo at nobya, merong kaagad nangyari sa amin. Maganda ang kanyang katawan. Ang kaso nga lang, meron siyang peklat sa kanyang tiyan. Para itong mga kamot. Hindi kaaya-ayang tignan pero isinawalang bahala ko na lamang ito. Tanggap ko siya. Dahil mahal ko siya. Masaya naman po ang relasyon namin. At makalipas nga ang 2 buwan, pasya na kaming magsama sa iisang bahay. Nagdesisyon nga kami na sa bahay ko na lang siya tumira. Sarili ko po yun, kaya wala na kaming gagastusin na renta. Wala naman kami masyado naging problema. Normal na away-away, tampuhan, yun lang po ang pinakamalala. Lumipas po ang mga panahon. 5 buwan na po kami nito. At sa mga pagkakataon na yun, unti-unti nang lumalabas ang totoo niyang ugali. Paring Roberto, kamusta? Ang tagal na nung huli nating inuma. Aba, oo nga paring Pablito. Naging abala kasi ako sa pamamasada eh. Sama ka sa amin mamaya pare. Kaarawan ni paring June. Aba, oo sige, mamaya. Kinagabihan po nun, nagpunta ako sa bahay nila paring June. Nagsikamustahan kami ng mga kaibigan ko. Nagkainuman at nagkakantahan. Masaya po. Nang matapos nga kami, ay agad na rin po akong umuwi. Hating gabi na po nang makarating ako sa bahay. Pagpasok ko, naabutan ko po si Yoli sa aming sala. Galit na galit ang kanyang mukha. Nandilisik ang kanyang mga mata. Meron din siyang hawak na babasaging baso. At saan ka naman galing? Diyan lang kila paring June. Nakipag-inuman ka na naman sa kanila? Ano namang masama? Minsan lang naman eh. Wala akong pakialam. Kapag sinabi kong wag. Binato niya ako ng baso. Mabuti nga nakailag ako. Yun ang unang beses na nag-away kami. At yun din ang unang beses na makita ko siyang magalit ng ganoon. Pinalampas ko ang nangyaring yun. Bumalik kami sa dati. Makalipas sa mga panahon, nakita ko namang nagbabago yung ugali niya.
Hindi na siya nagagalit kapag lumalabas ako kasama ang mga kabarkada ko. Akala ko nga, magiging tuloy-tuloy na ang masaya naming buhay. Ngunit hindi ko inaasahan na darating po yung araw na sasabihin kong ayaw ko na talaga. Araw po ng linggo, September 10. Fiesta po sa aming lugar noon. Hindi talaga ako naghahanda dahil nakikifiesta lamang ako sa mga kaibigan ko. Nung araw nga na iyon, nagkaayaan kami ng mga kabarkada ko sa bahay nila Pablito. Umaga pa lang, nagpaalam na ako kay Yoli. Pumayag naman po siya, kaya akala ko, ayos lang po sa kanya. Umalis ako ng bahay ng alas 7 po ng gabi. Masaya kami nagkwentuhan ng mga kaibigan ko noon. Makalipas po ang isang oras, may narinig kaming sigawan po sa labas ng bahay. Agad kaming lumabas at laking gulat ko nang makita ko si Yoli. Nagwawala siya na para bang isang baliw. Naniliksik ang kanyang mapupulang mga mata. Gulo-gulo ang kanyang mga buhok. Sumisigaw siya at sa tuwing may lalapit sa kanya, hinahampas niya iyon ng daladala niyang kahoy. Dala po ng galit, kinaladkid ko siya pa uwi ng bahay. At nang makauwi kami, inapuno po ng sigawan ng buong bahay. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit ka nanggugulo? Alam kong gusto ka ng asawa ni Lito. Ano? Nababalo ka na ba? Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Iyon ang dahilan kung bakit gusto mo magpunta sa kanila, hindi ba? Dahil kalaguyo mo ang babaeng yun. Nababalo ka na nga. Kung ano-ano yung mga pinagbibintang mo sa akin. Bakit? Hindi ba totoo? Kaya nga pumatol ka sa mga bayarang babae noon? Noon yun. Pero sa mga pinapakita mo ngayon, mukhang mas mabuti pa nga sa mga bayarang babae kaysa sa katulad mong baliw. Anong sinasabi mo? Maghiwalay na tayo. Sawang-sawa na ako sa kabaliwan mo. Pagod na ako. Hindi, parang awa mo na. Huwag mo ko iiwan. Ayoko na. Pagod na ako. Hindi. At bakit hindi? Pagsisisihan mo. Pagsisisihan mo to. Galit na galit siya sa pagbabanta niya sa akin. At dahil sa takot ko, tumakbo ako pabalik sa bahay nila Pablito. Kinabukasan na ako umuwi ng bahay namin. Hindi ko nakita si Yoli. Maging yung mga gamit niya, wala na rin. Makalipas po ang isang linggo, doon na po nagsimula ang nakakatakot kong mga karanasan. Ang una ay isang nakakatakot na bangungot. May isang nakakatakot na nilalang na nakadagan sa akin. Kitang-kita ko ang naglalakihan niyang mga pangil. Nagtatalasan ang mga kuko. Malaki ang mga mata at kakulay po ng dugo. Pawis na pawis ako nang magising ako sa panaginip kong yon. Akala ko nga ay wala nang susunod pero nagkamali ako. Ilang sandali lang, nakaramdam ako na nangangati ang buo kong katawan. Sa sobrang kati ko, hindi talaga ako mahinto sa pagkakamot. Makailang beses din akong naligo dahil akala ko baka alikabok lang. Para akong mababaliw ng mga sandaling yon. Bigla na lang kasing nawawala ang mga kati ko tapos maya-maya ay babalik na naman. Nagkasugat-sugat na nga rin yung ibang bahagi ng katawan ko sa tinte ng pagkakakamot ko. Kinabukasan nga, nangilabot ako sa aking nakita. Yung mga sugat ko kasi sa katawan, nilalabasan na po ng mga nana. May mga nakadikit na sa balat ko na para bang kaliskis ng isda. Sinubukan ko itong alisin isa-isa. Papaiyak ako kasi napakasakit. Sumasama kasi yung balat ko. Paglipas sa mga araw, pakiramdam ko ay mas lalong lumalala ang aking kondisyon dahil nga sa nangyari sa akin, tuluyan na akong tumigil sa pamamasada. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama, ay may narinig akong kakaibang tunog. Kahit masakit ang aking katawan, bumangon ako. Galing sa labas ng bahay ang kakaibang tunog na iyon. Para bang may kung anong kumakalmot sa pader ng bahay ko. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang nakakakilabot na itsura ng aswang. Malaking pangil, matatalas sa mga kuko at pulang-pula ang mga mata. Ganoon na ganoon ang nasa panaginip ko. Sa pagkirot ng mga sugat ko,
Napaupo ako sa sahig. May naramdaman kasi akong gumagalaw sa loob ng aking balat. Nagsisimula na naman akong mangati. Sakto namang papalapit na sa akin yung nilalang. Ramdam ko ang kanyang presensya sa buong bahay. Ilang sandali pa, bumulong siya sa aking tenga. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na magbabayad daw ako. Magbabayad ka. Magbabayad ka. Magbabayad ka. Nawalan ako ng malay. At kinabukasan, nagsing na lang ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mata. Napaiyak na lang ako. Gabi-gabi kasi, palagi ako nananaginip ng ganoon. Bumangon ako upang uminom ng tubig. Kinilma ko ang aking sarili. Muntik naman akong masukan nang makita ko ang napakatabang uod sa sahig. Nagmula yun sa akin. Mas lalo ko nasuka. Lalo pa na yung mga nalaglag mula sa akin pumanik din po sa aking katawan at hindi nagtagal nagsipasukan sa aking mga butas. Wala naman ako magawa. Dahil hinang-hina na rin naman ako. Kasabay naman nun, nag-aamoy bangkay na rin ako. Araw-araw, mas lalong tumitindi ang mga nangyayari sa akin. Inaasahan ko nga noon na hindi magtatagal, mamamatay na rin ako. Ngunit isang araw po, bigla akong binisita ni Pablito. Pucha! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ko alam, pare. Buti, dinalaw mo ako. Naniniwala ka ba sa kulam, pare? Hindi. Pare, mukhang nakulam ka. Meron ka bang nakaaway? Wala naman, pare, pero tama, si Yoli. Siya lang naman yung nakaaway ko. Pinagbantaan niya ako. Delikado ka, pare. Baka pinakulam ka ni Yoli. Mabuti pa, sumama ka sa akin. Nagpasya akong sumama kay Pablito. Nagtungo kami sa kilala niyang magaling daw na albularyo. Pagdating namin ay agad niyang sinabi ng albularyo na nakulam nga ako. Pinahiga niya agad ako at nagsagawa siya ng pagtatawas. Ang mga tumulong kandila ay naghugis po tao. Babae ang may gawa sa iyo nito. Nakikita kong matindi ang kanyang galit. Kaya niyo po bang makontra ang kulam? Hindi basta-basta ang kalaban. Hindi siya isang mambabarang, kundi isa ring aswang. Kinuwento ko sa kanila ang panaginip ko. At doon ko lang nalaman na ang mga nakikita ko sa panaginip ko ay parte ng pangkukulam sa akin. Upang maputol ang kulam, kailangan masira ang kanyang altar. Paano naman po natin mahanap yun? Mukhang nasa loob ng bahay ang makukulam. Tinungo po namin ang bahay ni Yoli. Walang katao-tao yun kahit pumasok kami. Nagsilbing abandonado ang bahay niya. Parang ilang dekada na walang nakatira rito. Makikita ang mga nagkalat na sirang gamit sa paligid. Isa-isa namin tinignan ng buong bahay hanggang sa makarating kami sa pinakadulong bahagi. Doon, nakita namin ang isang hagdan patungo sa ibabang bahagi. Nagtungo kami doon sa ibaba at nakakita kami doon ng altar. Makikita sa lamesa ang isang kulay itim na manika. Nandoon din ang aking larawan, pati na rin yung mga itim na kandilang nakasindi pa. Humanda ka! Ano man ang makita at marinig mo, Roberto, ay huwag kang magpapadala. Nagsimula ng magdasal yung albularyo para sa kanyang ritual. Nakapikit lang ako habang pinapakinggan ang kanyang mga sinasabi. At maya-maya lamang, ay nakaramdam ako na may gumagalaw sa aking tiyan. Nang iangat ko ang aking damit, ay nagimbal ako. Nagsilabasan ang mga insekto sa aking tiyan. Napakarami nito. Halos lamunin ako. Huwag ka magpapadala! Mga ilusyon lang yan na ginagawa ng makukulam.
Manalig ka sa Diyos, pare. Lakasan mo ang iyong pananampalataya. Taimtim ako nagdasal habang patuloy naman ang albularyo sa kanyang ritual at natigil lamang kaming lahat nang marinig namin ang nakakatakot na boses ni Yoli. Hindi niyo maaalis ang sumpa ko. Mas makapangyarihan ako sa kahit sino man. Magwawakas din ang iyong kasamaan. Ha! Tikman mo ang lupit ng isang aswang na mangkukulam. Sabay kaming tatlong napaatras sa altar nang magsilabasan ng napakaraming itim na ahas. Natuklaw kami ng ahas, pero hindi kami nagpasindak. Inisip namin ilusyon lang ang lahat ng yon. Nilabas naman ng albularyo ang kanyang libro at nagsimulang basahin ang mga nakasulat dito. Nagsilbi rin siya ng isang pulang kandila at binuusan ng altar ng banal na tubig. Maririnig sa buong paligid ang sigaw ni Yoli. Para siyang nasasaktan. Nawala na rin yung ahas sa paligid ng isang alang ilusyon. Unti-unting nagtalo ang albularyo pati si Yoli. Hanggang sa hindi nagtagal, naglaho na ang kanyang presensya. At sa isang iglap, parang himala na gumaling ang aking sakit. Pinagtulungan naming wasakin ng altara. At pagkatapos, umalis na rin kami. Maraming salamat po sa tulong. Nalaman ko mula sa albularyo na taga-Sikor pala si Yoli. Ang uri kasi ng ritual na ginamit nito sa pangkukulam ay sinaunang itim na mahika daw ng mga taga-Sikihor. Simula noon ay hindi na muli pa nagpakita si Yoli. Hindi ko rin alam kung ano ba ang nangyari sa kanya. At makalipas naman po ang 2 taon, nakahanap na ako ng bagong pag-ibig. At sa ngayon, masaya na po kami ng aking pamilya. May apo na rin po ako. At hanggang sa panahon na ito, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos sa trahedya ng aking buhay.